Dating tambay si Boss Toyo, ngayon may museum na. Paano na nagawa yun? Alamin natin. Hi there, this is Shinkitan, mga kapatid. Ako ang inyong pambansang world coach. Ay grabe, paano kaya narating ni Boss Toyo, no? Inimbitahan ko nung opening. At ito po ang talagang na-witness ko. Ang dami kagandahan talaga ng mga rare items na ang halaga hindi lang po daan libo kundi milyon. Ngayon, may sarili na siyang museum. Paano nangyari to? Alam mo, nung kinausap ko po si Boss Toyo, kinetong na tambay lang siya, mahilig siya magmotor, pero alam mo, nakahanap daw siya ng diskarte nung walang-wala pa siya, nagbebenta siya ng G-Shock watches. Nung minsan nga inabutan pa daw siya sa LRT. Natutulog siya sa sobrang pagod pero hindi siya tumigil doon. Ginamit niya ang kanyang kinita para palaguin ang kanyang negosyo. Alam mo, from magbebenta ng mga anik-anik, ng mga watches, nag-umpisa siya magbenta ng mga antiques. Dito na po siya nakilala bilang Pinoy Pawn Stars. Oo, si Boss Toyo. Pero una, sabi na kanyang misis na walang naniniwala sa kanya. Ang naniwala lang talaga sa kanya ang misis niya. At binigyan niya ng halaga yung kanyang ginagawa sa lumang mga gamit. Tapos nakilala na siya, gumawa na siya ng content, kumikita na rin siya sa content. And the rest is history. No July 6, 2025, witness po ako, natupad na po ang kanyang matagal na pangarap na magkaroon ng sariling museum. Ayan, finally, at last, ito na yung isa sa mga pinapangarap namin. Nagsimula lang sa dream. Grabe talaga, Boss Toyo, congrats. Alam mo nakaka-encourage. Pero nakakalungkot. Bakit? Maraming mga Pilipino na gusto rin katulad ng maging Boss Toyo, pero bumibigay, umaayaw pag nahihirapan. Bakit? Kasi una, pag sila po ay nadidepress, nagwala ng pera, parang sinasabi na lang, nabuhay kaming ganito, mamamatay kaming ganito. Kadalasan, inuuna pa po yung negatibo kaysa positibo. Tapos, ang ginawa pa, karamihan, pagka kumita ng pera, ano unang ginagawa? Ay inuubos, ginagastos, binabalik na sa bisyo. Pero si Boss Toyo, anong ginawa? Ginamit niyang puhunan. At kung titignan po natin, ano ba talagang sikreto ni Boss Toyo? Paano ba siya naging successful? Itong na-realize ko, number 1, disiplina. Hindi lang to tungkol sa pagtitipid Ang disiplina na i-prioritize na ang kita ay lalo pang padamihin. Nag-iwas siya ng luho. Ininvest niya muna sa negosyo. Kahit may kita na maliit ang sinasabi niya sa akin, pinabalik na sa negosyo. Pangalawa, malikhain si Boss Toyo. Imagine mo, napanood niya siguro yung Pawn Stars sa Las Vegas, ginaya po niya. At ginawa po niyang interesting na may Pinoy twist. Imagine mo naman talaga, ang laki na po ng value ng kanyang mga collectibles. At pangatlo, ang kagandahan po kay Boss Toyo, may tama siyang mindset Parang instead sinasabi, ay, mahirap to, paano kung walang naniwala sa akin? alam mo ang ginawa niya? Hindi, naniwala siya sa kanyang sarili at sinabi niya kahit walang maniniwala sa akin, basta kung maniwala sa akin ang asawa ko, maniniwala ako sa sarili ko. Yan na nga. Eh mga kapatid, umabot na po siya na ngayon meron na siyang sarili niyang museum. Kaya hindi mo kailangan magsimula na talagang marangya. Mag-umpisa ka lang sa maliit. Pag kumita ka, palaguin mo. Pag lumago na, ibalik mo sa negosyo mo. Basta tamang disiplina, tamang creativity, tamang mindset. Kahit natambay ka, sooner or later, magiging successful ka. Bigla kang sumakses Kaya kung kaya ni Boss Toyo, kaya mo rin. Congratulations, Boss Toyo! Para sa life-changing books, hanapin lang Chink Shop sa Shopee at Lazada or type Tagumpay 1 for more details.